Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito na yung video na sinasabi ko na 7 Habits of a Wise Saver. Okay, makinig ng mabuti para may matutunan kayo sa aking video. Pero bago yan, mag-subscribe kayo kung magustuhan nyo yung video na to para lagi kayong updated. This is your Kahistorya Teacher Tetay. So, simulan na natin. 7 Habits of a Wise Saver. Una, kilalanin mo ang iyong bangko. Alamin kung sino ang nagmamay-ari ng iyong bangko, ang taong nasa likod at mga taong namamahala nito. Magsaliksik at magtanong tungkol sa katayuang pinansyal at ang kalakasan at kahinaan ng bangko. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Securities and Exchange Commission o SEC at ang website ng bangko, dyaryo, magazine, telebisyon at radyo ay makapagbibigay ng mga impormasyong kailangan mong malaman. Pangalawa, alamin ang produkto ng iyong bangko. Unawain kung saan mo inilalagay ang iyong perang iniimpok. Huwag malito sa investment at regular na deposito. Basahin at unawain ang kopya ng term and conditions. Huwag mag-aatubiling linawin sa mga tauhan ng bangko ang hindi mo nauunawaan. Pangatlo, alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko. Piliin mo ang angkop na bangko para sa iyo sa pamamagitan ng iyong pangangailangan at itugma ito sa serbisyong inaalok ng bangko. Alamin ang sinisingil at bayarin sa iyong bangko. Pang-apat, ingatan ang iyong bank records at siguraduhing up-to-date. Ingatan ang iyong passbook, automated teller machine o ATM, certificate of time deposit CTD, checkbook at iba pang bank records sa lahat ng oras. Palaging i-update ang iyong passbook at CTDs sa tuwing ikaw ay gagawa ng transaksyon sa bangko. Ipaalam sa bangko kung may pagbabago sa iyong contract details upang maiwasang may padala ang sensitibong impormasyon sa iba. Panglima, makipagtransaksyon lamang sa loob ng bangko at sa otorisadong tauhan nito. Huwag mag-alinlangan magtanong sa tauhan ng bangko na magpakita ng identification card at palaging humingi ng katibayan ng iyong maging transaksyon. Pang-anim, alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang 500,000 piso sa deposito ng bawat depositor. Ang investment product, fraudulent account o denying account, laundered money at depositong produkto na nagmumula sa hindi ligtas at unsound banking practices ay hindi kabilang sa sigurong insurance na binibigay ng PDIC. Pang-pito, maging maingat. Lumayo sa mga alok na masyadong maganda para paniwalaan. Sa pangkalahatan, ang sobra-sobrang interes ay maaring mapanganib. Basahin ang Circular 640 ng Bangko Sentral para sa ibang impormasyon tungkol dito. Yan po ang 7 Habits of a Wise Saver. Sana'y may natutunan kayo sa ating bagong paksa. Ito ang Kahistorya Teacher Tetay. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Thanks for watching!